Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Rauda Karim and I am your presenter for today. And my topic that we will be discussing is about the chapter 8 of Rizal's annotation of Sucesos de las Islas Filipinas. Next, here is the learning outcomes. At the end of the chapter, students should be able to analyze Rizal's ideas on how to rewrite Philippine history and compare and contrast Jose Rizal's and Morga's different views about Filipinos and Philippine culture. Before we go on, let's define what is annotation. So what does annotation mean? Annotation is a note of explanation or comment added to a text or diagram. So, please do keep in mind about this throughout our discussion kasi dito lamang umiikot ang ating topic na kung saan may isang books na nagkaroon ng komentary si Jose Rizal. Next is the meaning of Sucesos de las Islas Filipinas. Las Islas Filipinas means the Philippine Island in English and was named in honor of King Philip II of Spain. So meaning ang Philippines ay naggaling sa salita na King Philip II. King Philip II ay isang makapangyarihan na monarko sa Europe noong 16th century na kung saan namuno siya noong 1556 to 1559. Sucesos means the work of an honest observer, a versatile bureaucrat who knew the working of the administration from the inside. So take note, ang sucesos is the honest observer kasi nga wala silang judgment gaano. So means walang bias na pagsusulat yung ginawa ni Morga. It is also known as the events in the Philippine Island. Next is about the Sucesos de las Islas Filipinas. So what is the book all about? One of the important work of the Philippines about the colonization of Spain published by Antonio de Morga in Mexico 1609. So isa ito sa pinakamahalagang akda tungkol sa pagnanakop ng Espanya sa Pilipinas na base ito sa karanasan at observation ni Morga. Then explain the political, social, and economical aspect of a colonizer and the colonized country. So, in-explain nito kung ano yung mga political, social, and economy. So, ang political dito is kung paano ba kinokontrol ng Espanyol ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga batas. Sa social naman is bago pa dumating ang mga Espanyol ay may sarili na tayong culture, ngunit binago ito ng mga Espanyol. Like for example, yung tradisyon natin na Magindanaon tayo. So nang dumating yung mga Espanyol ay binago nila ito into Kristiyano. So ekonomiya naman is pinakinabangan ng mga Espanyol ang ating mga likas na yaman na kung saan nagdulot ito ng matinding kahirapan sa Pilipinas. The next is the book is based on the experience and observation of Antonio de Morga. So meaning itong books na ito ay base ito sa mga experience na naranasan ni Antonio de Morga. Annotated by Jose Rizal with a prologue by Dr. Ferdinand Blumentritt. So si Ferdinand na ito ay naging matalik na kaibigan ni Jose Rizal. Next is about the Rizal annotation to Antonio de Morga. To the Filipinos in Noli Me Tangere, I started to sketch the present state Las Islas Filipinas of our native land, but the effect which my effort produced made me realize that, before attempting to unroll before your eyes the other pictures which were to follow, it was necessary first to post you on this past, so only you can fairly judge the present and estimate how much progress has been made during the 3 centuries of Spanish rule, according to Jose Rizal, Europe 1889. So meaning, ipinaliwanag ni Rizal dito kung bakit nga ba pinag-aralan at itinuwid ang kasaysayan ng Pilipinas. Sa Noli Me Tangere ay pinakita niya dito kung ano ang mga kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Ngunit bago niya ito ipinakita, ang kalagayan ng Pilipinas ay kailangan muna niyang maunawaan ng mga Pilipino ang kanilang mga nakaraan. So dahil dito ay ginamit niya ang akda na ginawa ni Morga noong panahon ng Espanyol tungkol sa direktang kaalaman sa Pilipinas noong panahon ng pananakop. So upang ipakita dito kung ano ba ang tunay na nangyari sa ating mga ninuno bago pa dumating ang mga Espanyol. So sa panahon na yon ay aminado naman din si Rizal na lumaki siya na walang alam sa kasaysayan ng Pilipinas.
Kaya nang dahil dito ay nagkaroon or nagdesisyon siyang gumamit ng isang mapagkatiwalaang sanggunian upang itama ang mga maling impormasyon at paninirang puri sa ating lahi. So meaning, layunin ni Rizal na gisingin ang mga kamalayan ng mga Pilipino sa kanilang tunay na pinagmulan. Next is the work consists of 8 chapter. So, ang aklat ni Morga ay meron siyang 8 chapter na kung saan the first 7 chapters are mainly concerned with the political event which occurred in the colony during the terms of the first 11 governor generals in the Philippines. So, meaning, ang 1 to 7 dyan na nakikita nyo na chapter ay nakafocus lamang siya sa pangyayari sa ilalim ng unang 11 governor general ng Pilipinas mula 1565 to 1606 by Miguel Lopez de Legazpi 1565 to Pedro de Aquila who died in June 1606. Essentially, the chapter 8 is interesting because it describes the pre-Hispanic Filipinos, which for Rizal has ethnographic value and indispensability, especially in the reconstruction of the historic period. Meaning, sa book na ito ay isang eye-open pre-Hispanic na pinapakita ang time bago dumating ang mga Espanyol ay gustong patunayan ni Rizal na maganda ang ating bansa. At mayroon tayong sariling gobyerno na kung saan kabaliktaran naman ito na sinabi ng mga Espanyol na sila daw ang nagpaganda sa Pilipinas. So, by the way, who is Antonio de Morga? So, Antonio de Morga is the Spanish lawyer and a government official during the 17th century, historical anthropologist, author of Sucesos de las Islas Filipinas, wrote the first lay formal history of the Philippines conquest by Spain, and he is the doctorate in canon and civil law. So, just you can see, kaya maganda ang nagawa niyang books kasi alam niya yung fairness, alam niya yung tamang pag-judge without bias kasi isa siyang abogado. So, ganun po katalino si Morga. So, next is about the purpose of Sucesos de las Islas Filipinas. Morga 1609 wrote that the purpose for writing Sucesos was so he could chronicle deeds achieved by our Spaniards, the discovery, conquest, and conversation of the Filipinas Islands, as well as various fortunes that they have from time to time in the great kingdoms and among the pagan peoples surrounding the islands. So meaning, Sucesos de las Islas Filipinas 1609 ni Antonio de Morga ay isinulat niya upang ipakita ang mga nagawa ng mga Espanyol sa Pilipinas. So mayroon talagang mga kahinaan dito sa Pilipinas noon na nakalagay sa books ni Morga. So ang pangunahing layunin ni Morga ay itala ang pagtuklas, pananakop at pagpapalaganap ng Kristyanismo sa mga isla. So meaning ang aklat na ito ay isang mahalagang talaan ng kasaysayan mula sa pananaw ng mga pananakop na nagpakita ng papel ng Espanya sa pagbabago ng kalagayan ng ating bansa. So now, we are done knowing about Antonio de Morga. Let us all get to know what, why, and how did Jose Rizal choose the Morga's work and annotation. So ano nga ba ang mga reason bakit ito ang pinili ni Jose Rizal? Let's proceed. What led Jose Rizal to Morga's work? First is Rizal was an earnest seeker of truth and this marked him as historical. So si Rizal ay masipag sa paghahanap ng katotohanan kaya siya ang kinilala bilang isang historiador. Next is he had a burning desire to know exactly the condition of the Philippines when the Spaniards came ashore to the islands. So nais niyang malaman ang totoong kalagayan ng Pilipinas bago ito sinakop ng mga Espanyol. His theory was the country was economically self-sufficient and prosperous, entertained the idea that it had a lively and vigorous community. So, ayon kay Rizal, ay bago pa dumating ang mga Espanyol, ay mayaman na at masigla at may sariling kakayahan na ang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Next is he believed the conquest of the Spaniards contributed in part of the decline of the Philippines' rich traditions and culture. So naniniwala daw si Rizal na ang pangnanakop ng mga Espanyol ay naging dahilan o nagdulot ng paghina ng ating mga kultura at tradisyon, na kung saan kabaliktaran naman ito na sinabi ng mga Espanyol na kung
hindi daw dahil sa kanila ay hindi gaganda ang Pilipinas. Hindi magkakaroon ng gobyerno ang Pilipinas. So next is he then decided to undertake the annotation of Antonio de Morga's Sucesos de las Islas Filipinas. So kaya isinulat ni Rizal ang kanyang mga annotation sa aklat ni Antonio de Morga. So his personal friendship with Ferdinand Blumentritt provided the inspiration for doing a new edition of Morga's Sucesos. So naging inspirasyon niya ang paggawa nito sa kanyang mga kaibigan na si Ferdinand Blumentritt. Next is devoting 4 months research and writing and almost a year to get his manuscript published in Paris in January 1890. So naglaan siya ng 4 na buwan sa pagsasaliksik at halos 1 taon bago niya pa ito na ipalimbag ang kanyang mga aklat. So talagang nilaban niya na dapat ay may limbag itong annotation na ito. So dalawa yung nagawa ni Rizal. First is the devoting 4 months research and writing and almost a year to get his manuscript published in Paris in January 1819. The next is Rizal decided to publish the Sucesos de las Islas Filipinas himself. So by the end of the September 1889, he had brought the manuscript to Paris where printing costs were lower than in London. So sa huli, siya mismo ang nagpalathala ng aklat at dinala niya ito sa Paris noong September 1889 dahil mas mura ang pagpapalimbag doon kaysa dito sa London. So sa panahon kasi na yon at hindi pa uso yung mga printer, yung mga technologies, kaya pumunta si Rizal sa Paris para mag-print doon upang makakuha siya ng mga copies. The next, let's proceed. Why Jose Rizal chose Morga's work? So Rizal felt Morga to be more objective than the religious writers whose accounts included many miracle stories. So sinabi ni Rizal na mas maganda ang mga gawa ni Morga kumpara doon sa mga praile. So dahil mas makatotohanan ito kaysa sa mga praile na may halong kwento ng mga milagro. So Morga compared to religious chronicle was more sympathetic to the idios, and finally Morga was not only an eyewitness but a major actor in the event he narrates. So hindi lang ito basta nakatingin sa Pilipinas ang gumawa ng libro. Inimerge niya ang sarili niya, nagkaroon ng immersion, ay nakita ng sariling mata niya kung ano ang mga nangyari sa Pilipinas nung time niya. Kaya masasabi natin na reliable yung source na ginawa ni Morga. Rizal's second consideration for the choice of Morga was that it was the only civil, as opposed to religious or ecclesiastical history of the Philippines written during the colonial period. So kaya dahil pinili ni Rizal si Morga, dahil ang aklat niya ang isang secular na kasaysayan, hindi isang relihiyosong ulat lamang. Then the third consideration for the choice of Morga was Rizal's opinion that his secular account has more objective, more trustworthy than those written by the religious missionaries, which were liberally sprinkled with tales of miracles and apparitions. So, mas pinaniniwalaan ni Rizal ang aklat ni Morga dahil lahat ng nakasulat dito ay totoong kwento, hindi kwento ng mga milagro. And the fourth consideration in Rizal's choice of the Morga was that it appeared more sympathetic, at least in the part of the Indios, in contrast to the friar accounts, many of which were biased or downright racist in tone and interpretation. So mas maganda ang gawa ni Morga dahil meron itong awa doon sa mga natives na mga tao, at makatao ang tingin nito sa mga Pilipino, at hindi na katulad ng mga praile na ang tingin nila sa mga Pilipino ay negative way. It's like racist or bias. And the fifth and the last consideration was the Morga was his eyewitness and therefore a primary source on the Philippines and its people at the point of first contact with Spain. So ito yung huling dahilan ni Rizal ay dahil si Morga mismo ang nakakita at naranasan ang mga pangyayari noong unang panahon ng pananakop. Kaya mas mabigat or mas may bigat ang kanyang isinulat. So, yun yung mga reason bakit pinili ni Rizal yung work ni Morga. Next is how did Rizal know about
Morga's work. So Rizal found the book while he was in London at the British Museum's reading room. So nadiskubre ni Rizal ang mga aklat habang nag-aaral siya sa British Museum sa London. So he had copied the whole 351 page of the book. So napakasipag ni Rizal dahil nakita niya yung mga books at na wala pang gaanong Xerox noon, kaya sinulat niya yung mga mano-mano ang buong aklat na may 351 page. So and annotated every chapter of it. So talagang pinag-aralan ni Rizal at nagkaroon ng comment in every chapter. Nagdagdag siya sa mga paliwanag at pagsusuri sa bawat bahagi ng aklat. So, it was the first historical work in the Philippines by a Filipino. It is the first history written from the point of view of the colonized, not the colonizer. Sa Rizal pa lang, ang unang nakagawa ng version ng aklat ni Morga tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. And ito yung unang pagkakataon na nailahad ang mga kasaysayan ng Pilipinas mula sa perspektibo ng mga Pilipino at hindi ng mga Espanyol. So next is we will be discussing the Rizal annotation. It falls into two categories. So the Rizal annotation, the first is the straightforwarded historical annotations where Rizal amplifies or corrects the original. So about sa aklat ni Morga ay isang masusing pagsusuri kung saan pinalawak o itinaman niya ang mga impormasyon sa original na aklat. So ginamit niya ang mga kaalaman at mga natuklasang dokumento upang ituwid ang mga ilang maling pahayag ni Morga tungkol sa kultura, sa pamumuhay at kasaysayan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Espanyol. Then second is the annotation which through historically based reflect his strong anti-clerical bias. So isinaad niya dito kung gaano or paano ba ginamit ng mga praile ang mga relihiyon upang kontrolin at pagsasamantalahan ang mga Pilipino. And next that we will be discussing is the Rizal purpose of annotation, Morga's work. So to awaken the consciousness of the Filipinos regarding their glorious ways of the past. So nais lamang ipaalala ni Rizal sa mga Pilipino na may mga marangal at makulay silang kasaysayan bago pa dumating ang mga Pilipino. Next is to correct what has been distorted about the Philippines due to Spanish conquest. So upang itama ang mga maling impormasyon tungkol sa Pilipinas na dulot ng pananakop ng mga Espanyol. To prove the Filipinos are civilized, advanced even before the coming of the Spaniards. So upang patunayan na bago pa dumating ang mga Espanyol ay ang mga Pilipino ay sibilisado at maunlad na. Next is the people of the Philippines had a culture on their own before the coming of the Spaniards. So ang mga Pilipino ay may sariling kultura, wika, paniniwala, sining at tradisyon bago pa dumating ang mga Espanyol. And the people of the pre-Hispanic Philippines is advanced, has high literacy rate, self-sufficient and has smooth foreign relations. So bago pa dumating ang mga Espanyol ay mataas na ang literary or literacy rate ng mga Filipino at kaya nilang mamuhay nang hindi umaasa sa iba. And next is the Filipino were decimated, demoralized, exploited, and ruined by the Spaniards' colonization. So dahil sa pananakop ng Espanyol ay maraming Pilipino ang namatay, naghirap at nawala ng pag-asa sa sarili nilang bayan. The present state of the Philippines was not necessarily superior to its past. So hindi maganda ang natamo ng mga Pilipino sa pananakop ng Espanyol, mas maunlad ang kanilang buhay bago pa sila sinakop. In his annotation, he included the colonial history of the Philippines being in prolonged periods of suffering that many people have been subjected to. So ipinakita ni Rizal kung paano ba nagdusa ang mga Pilipino sa ilalim ng kolonyal na pamamahala sa mahabang panahon. And the last is the Philippines was depopulated, impoverished, and restored as taunted by metaphor, with no confidence in their past, still without faith in her present, and without faltering hope in the future.
nang dahil sa kanilang pananakop na wala ang tiwala ng mga Pilipino sa kanilang kasaysayan, hindi nila nakikita ang halaga ng kanilang kasalukuyan at hindi sila sigurado sa kanilang kinabukasan. So, dyan lang po nagtatapos ang aking report. That's all about the Rizal annotation of Sucesos de las Islas Filipinas. Thank you for watching, everyone. Wassalam.